Oh. So yun, second wave na! Ang konti! Kaunti daw, tapos yung akin 190. Ang inang tumato. Ayun, babanat na tayo ngayon ng second wave. Dito ko na-umpisahan yung video eh. Yung pagbaba ng tuloy, di ba babae yun? Tapos may na bahay. So another day, another delivery. Kanina nagapit nga ako kasi nasaan yung office. Then medyo marami-rami. Kaya inuna ko lang muna yon. Ito, masarap yan. Sarap to, pasit canton. Kaya mo na tayo, pare. Sige, sige. Okay na ako. Nilang ang tubig muna. Uhaw ako, hindi ako nagugutom ngayon. Uhaw ako. Oh, pang-apat na baso ko na to. Simula nang dumating ako. Uhaw ako. Ay, ako. Banat na ako. Bahala sila dyan, lugi ako eh. Ay. Yan, okay. Bukas, siguro kung area ko lang talaga yung dala ko, eh, gagawa ako ng content, no? Kung paano mag-deliver. Paano mag-POD, paano yung diskarte ko para sa mga bagong delivery rider, aspiring na delivery rider na SPX. At meron din kasing nag-PM sa akin na may nag-chat din na basta ano siya, basta ano siya, back office, back room na nagtatanong sa akin na baka pwedeng gumawa ako ng content kung paano ako mag-deliver at kung paano maiiwasan na pagkaroon ng problema yung account, no? So lahat yan gagawin natin bukas na, hindi muna ngayon kasi alanganin na, tsaka second wave na. So maganda sana maumpisa ako ng first wave. Then yun nga, no, ang kino-concern ko lang talaga ngayon, guys, no, yun nga, no, sunod-sunod nga yung batayan, sunod-sunod ang holdapan, nakawan, rape, binubugbog, mga aksidente sa kalsada. As in, ang dami nangyayari ngayon, guys, sa totoo lang, ang dami, no? Ako nababahala talaga sa nangyayari, no? Kaya ako naman sana, no, sana wala, dahil ayoko na may mababalitaan ako o may makikita ako sa post sa social media na may kapatid tayong delivery rider na napahamak, ganyan. So yung mga kapatid ko dyan sa delivery, no, basta kapatid ko sa delivery, mapalalabog ka, Grab, Foodpanda, o tulad namin SPX, JNT, mag-iingat tayo lagi, no? Pag-iingatan natin ang ating mga sarili. Uunahin lagi natin ang ating kaligtasan, lalo na doon sa mga rider, no, na nasa mga critical area. Deliver muna ako. So isipin nyo na lang, guys, na ganito na yung panahon, no? Yung pinakabatang nakita ko, no, o napanood ko sa balita na gumawa ng krimen ay 13 years old, no? Ano ba yon? Ni-rape tsaka pinatay yung kalaro niya, kapitbahay niya na 10 years old na babae. Isipin nyo na lang yan, diba? Tapos dito kanina may nakita pa akong post na may natagpo ang dalawang bangkay, tinapon na lang sa Sambales, diba? Tapos sumunod pa yung ano, yung sa may resort ata yun, 66 plus ay, sa resort, no, pinagnakawan na. Tapos yung cashier ni-rape pa, pinatay pa ata yung cashier, puta. Tapos yung natitinda ng cellphone, ng mga gadgets sa Abuyaw lang, malapit lang dito sa amin. Isipin mo yun, ginakawan na nga, pinatay pa.
Tapos yung mga ano, no, yung serye ng mga bugbugan sa school, no. Sipin nyo, may teacher binarel. Ay, yung estudyante, yung kaklase binarel, ex pala, no. Tapos yung isa, ayon sa balita, namatay na yung na video na binubugbog. Tapos meron na naman bagong balita, may bago na naman daw binugbog. Ewan ko guys, kung ako lang ba yung nababahala, siguro naman lahat tayo. Pero ito lang ang masasabi ko dyan. Ito lang ang masasabi ko, pag-ingatan nyo yung sarili nyo at mga pamilya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay. Masyado na kasing ano ngayon, krimen, talamak. Yung sinasabi nila mababa ang crime rate sa Pilipinas, ako naniniwala to. Oo guys, alam ko na nag-iingat tayong lahat, no, sa ating mga sarili, no. Pero ang gusto ko lang sana, no, baka kaya natin doblihin o triplihin pa yan, no, yung pag-iingat natin. Kasi hindi natin maalis yan na mainit tayo sa mata ng mga kupal na masasamang loob na yun yung mga taong hindi marunong lumaban ng patas mainit tayo dyan guys, no? Hindi ko kayo tinatakot, pero parang gano'n na din. Basta mag-ingat tayo lahat, no? Kasi ako personally nalulungkot ako pagka may nakikita na papanood ako balita na delivery rider na hold up, nakagawa ng motor, nanakawan ng parcel. Kaya nalulungkot ako at ang una kong hiling kagad noon, sana buhay, no? Ang problema kasi ngayon, putang ina, tinutuluyan mo pa Yun ang mahirap guys, no? Basta araw-araw nyo naman napapanood, araw-araw din naman sinasabi sa inyo na uunahin natin ang ating mga sarili, no? Iingatan natin, then sumunod na yung mga mahal natin sa buhay, wag natin pababayaan. Kasi nga tulad nga niyan, talamak na yung nangyayari. Isipin nyo na lang, no? Halos araw-araw may bagong namamatay, may bagong ni-rape, may bagong ninakawan. Putang ina, ano na Pilipinas? Deliver muna ako, papasok ako sa metro, sa Robinson. Lakad-lakad muna ako dito. May sinasabi yung customer guys, no, ang bilis ko daw mag-deliver. Ano pa sabi mo? Ano pa? Pogi! Yan naman. Pero ano, Paano na? dapat meron niya libre siya. Patay tayo dyan, di pa nga tayo kumingin. Basta may ganun Wala pira. Broke. Ang 1,000 Tututusin, parang wala ka kwenta-kwenta tong vlog ko ngayon. Kasi wala akong sinabi kundi mag-ingat tayong lahat. Pero kasi para sa akin, nababahala na ako sa nangyayari guys. Hindi na maganda, as in hindi na talaga maganda ang nangyayari. Kung titignan mo, parang kahit saan ka magsuot, wala nang safe na lugar dito sa Pilipinas Iba ngayon. Tangina, halos araw-araw. Kaya pinag-iingat ko kayo ng todo. Kung kailangan ko isampal sa mukha nyo yan, isasampal ko talaga sa inyo na mag-ingat tayong lahat, no? Lagi nating uunahin ang sarili natin, no? Lalong-lalo na doon sa mga kapatid natin delivery rider na nasa mga critical area, no? Sa mga lugar na alam nyo na,
na lugar na pwede silang mapahamak o mataas yung risk na mapahamak, no? Lagi ko kayo pinagdadasal guys, lahat kayo, no, na sana safe tayong lahat. So kahit ano mangyari guys, uunahin natin ang ating sarili, ha? Siguro hanggang dito na lang muna yung video at tatapusin ko na itong delivery ko muna. Bawi na lang ako bukas, no? Basta yun, tulad ng araw-araw kong sinasabi sa inyo guys, pag-iingatan natin ang sarili natin, lalong lalo na ngayon, ibang iba na ang panahon. Deliver muna ako. Bye bye.